West Philippine Sea at hindi sa China. Tandaan natin yung date na to, July 12, 2016, kung saan tinanggap natin ang pagkapanalo against sa China sa pag-claim ng West Philippine Sea. Itong date na to parang mansare ng relasyon ito na hindi dapat kalimutan. Ito yung date kung saan nanalo tayo. Pero parang itong mansare din ng mga exes nyo. I love you, BBM! Ng mga ex nyo na budol dahil dito sa year na to, si Duterte ang namuno. Binodol-bodol ang Pilipino, tinatak sa isip ng Pilipino na ang West Philippine Sea ay hindi sa Pilipinas. Naalala nyo? Tinatak sa isip ng bawat Pilipino na matagal nang wala sa ang West Philippine Sea sa soberanya ng Pilipinas. Yan po ang pinalabas ni Duterte nang siya ang nakaupo nung panahon na ito. Binudol po niya yung mga Pilipino kasi isa siya sa nangako na poprotektahan ang soberanya ng Pilipinas, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Alam nating lahat na nangako siya na siya ay mag-jet ski. Ito yung pinakamalaking budol ng administrasyong Duterte. Diba? Nangako siya mag-jet ski siya, itusok niya doon yung flag ng Pilipinas, pero kalauna, nung nanalo na, sabi niya, joke ko lang man to. Joke lang man to. 习想双苦国家 Diba? Pero, bilang isang Pilipino, pasalamatan po natin ang mga presidente na lumaban, nilaban, at patuloy na nilalaban ang West Philippine Sea at soberanya ng Pilipinas. Hindi kasama ang Duterte, siyempre. Yung mga presidente lang talaga na nagmahal, nagmalasakit, at talaga nagprotekta sa West Philippine Sea, walang Duterte doon sa listahan. Diba? Sabi pa ng mga DDS, gagawin daw nilang bayani si Duterte. Hoy, mahuya-huya man kamo. Mahiya kayo. Gagawin nilang bayani kuno kay si Duterte ang the best bodol ever. Diba? Duterte is the best kay gagawing bayani. Mga animal kayo, walang bayani na ibibigay ang soberanya ng kanyang bansa sa ibang bansa, mga hunghang. Mahiya kayo sa mga totoong bayani na namatay, nilaban ang soberanya at ang kalayaan ng Pilipinas. Nag-ano sila, binigay nila yung buhay, yung dugo nila para sa ating bansa. Yon ang tunay na bayani. Hindi yung tatawagin yung bayani, mga animal kayo kung sino pag ipamimigay yung mga soberanya ng bansa nyo. Ano utok nyo man? Guno? Diba? Saan ka ba nakakita bayani mo? Sasabihin nyo, gawin nyo na kaming China. Oy, bigay mo na yung West Philippine Sea kay ano lang man yan? Tubig lang yan. File sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nation, yung papel, wala yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Ano ba yung gawin yung bayani? Kung panglumsan ka mo guro sa West Philippine Sea, guro para mapuslan ka mo, mayo pa. Diba? Huwag kayong magpapabudol sa mga propaganda, sa mga yudiputa nga ina. Tandaan natin ulit ha, sa Pilipinas po ang West Philippine Sea at hindi sa China. Budol lang yun ni Duterte na sinabi niya na matagal nang wala sa soberanya ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Propaganda niya lang yun para tuluyan ng tumatak sa isip na Pilipino na i-give up ang West Philippine Sea. Pero salamat po dahil napakabuti at napakagaling at napakatapang po ng presidente natin ngayon na talagang nilaban niya at patuloy na nilalaban at ini-improve ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Diba? Malaya na po ang ating mga kababayan dyan nga mangisda. Hindi na kagaya dati na pahirapan pa sila mag-isda dyan. Kasi mas malaki yung mga bangka ng China kaysa kanila. Diba?
Salamat po, hindi lang sa ating presidente, sa administrasyon, kundi sa mga nauna pang mga pangulo na nagprotekta at nagmahal at naglumaban din sa West Philippine Sea, except lang gidya kay Duterte, ha? At syempre sa mga volunteer, no? Sa mga volunteers sa West Philippine Sea, at syempre sa mga Marines natin, sa mga kasundaluhan natin, na talagang binubuhis ang buhay nila para protektahan ang soberanya ng Pilipinas. O hindi ka mahiya, Duterte? Yung mga tao mo sa Pilipinas, nilalaban yung West Philippine Sea, tapos ikaw ipamigay mo lang animal ka. Diba? O, tandaan natin, ituro natin sa ating mga anak na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas.